Gusto ko po humingi ng konting tulong para maayos yung kubo namin doon. Kahit maano lang yung mga anak ko, masisilungan, hindi maulanan. Magandang araw sa inyo lahat. At ngayong araw na to, muli po akong magbabalik sa bahay ni Leah upang kumustahin natin ang kalagayan po ng kanyang pamilya. Dahil ito yung bahay nila Leah at halos wala po silang kapitbahay dito sa lugar na to. Kaya ito yung bahay na naabutan ko, walang dingding. At nandito sila sa loob, kakausapin natin. Papay. Opo. Kumusta Leah? Okay naman po. Ha? Pwede pumasok? Sige po. Ba't wala nang dito? Wala nang na po. dingding? Nasira na po. Nasira na siya. Opo. So, kumusta naman kayo dito? Ito naman po. Dito pa rin kayo nakatira? Opo. Minsan doon kami sa kapatid ng asawa ko po. Pumupunta kayo doon? Opo. Pero dito, natutulog pa ba kayo dito? Hindi na po. Halika, Bi. Anong pangalan mo, Bi? Ito yung panganay, oh. Karagahin mo yung baby mo. Yung, kapatid mo. Mabuti, alam niyang karagahin ng baby. Opo. Marunong naman po siya. Tingnan niyo, guys, anong pangalan mo, Bi? Precious. Halika, dito ka sa may pintuan. Grabe yung bata na to, pangalan. Ilang taon ka na? Anong pangalan mo? Precious. Precious yung pangalan niya. Napakaganda yung kanyang pangalan, Precious. Panganay sa 5 magkakapatid at isa po, kinakarga po niya yung baby. So mabuti alam mo nang magkarga ng baby. Ha? Inaalagaan mo yung kapatid mo? Grabe yung magkakapatid na to. So panganay, tapos mabuti na lang, marunong nang tumulong mag-alaga yung anak mo. Opo, tinutulungan po niya ako. So nag-aaral pa si Precious? Nag-aaral po. Nag-aaral po. Nag-aaral. So mabuti naman nag-aaral. May mga gamit siya sa school. Isang notebook lang po. Isang notebook lang yung ginagamit niya pagpunta sa school. Opo. Walang baon. Wala po. Kawawa naman. Kasi guys, grabe kung mapapansin natin, sa murang edad ni Precious, anong grade na si Precious? Grade 4 na po. Grade 4 siya, pero tingnan nyo, marunong na siyang mag-alaga ng kanyang bunsong kapatid. 3 buwan pa lang itong bibi na to. So, grabe. At nawala na po sila ng tatay dahil nung nagpunta ako dito, may sakit at kinabukasan lang po, nung naghatid po tayo ng tulong na electric fan, ceiling fan, mga gatas, kinabukasan naman po namatay yung tatay po ng mga bata. At nandito si Leah. At Leah, anong desisyon mo sa buhay mo ngayon? Dito niyo pa rin ba gusto tumira? Hindi na. Hindi na po. Kasi, delikado po kami rito. Baka kami pasukin ng ibang tao. Oo. Tapos, wala na po kaming bumbong yung bahay namin. Gusto ko po humingi ng konting tulong para maayos yung kubo namin doon. Kahit maano lang yung mga anak ko, masisilungan, hindi maulanan. yun yung kailangan mo, bahay. Opo, tsaka maparal ko po mga anak ko. Ano yung mga gamit nila. So, ibig sabihin, dahil wala ka ng asawa, ikaw na lang yung lumalaban sa buhay. Opo. Para sa mga anak mo. So, grabe guys. Talagang napakahirap yung mayroon kang 5 anak katapos si Leah lang ang kumakayod ngayon. So, ano naman ang ginagawa mo ngayon para itaguyod mo yung mga anak mo? Minsan, bumababa ako doon, nag-extra ng paglalaba. Yun na lang. Simula nung wala na yung asawa mo, no? Opo. Pero may bigas pa naman kayo sa yung binigay ko. Meron naman po. Kasi maraming bigas yun. Opo. Ang wala ka lang, ano yung wala sa'yo ngayon? Wala ko lang po yung gatas ng bata ko po. Yung anak mo. Tapos, yung gamit sa school. Opo. Saka yung kubo kahit masirungan yung po yung mga anak ko. Hindi po ng lamig. O kasi meron akong followers na nakita ko yung post niya, kaya ako nagpunta dito. Dahil meron siyang pinost sa Facebook niya na mayroon kang ginawang bahay
na kawayan, dalawang kawayan lang, tapos doon sa dulo kawayan, tapos may trapal lang, at doon kayo sumisilong. Opo. Malapit doon sa kapatid ng asawa mo. Opo. Paano naman kung, lalo na ngayon, tag-ulan, tapos may bibi ka? So, mababasa kayo doon. Opo, mabasa po kami doon pag malakas yung ulan tapos yung hangin. Mm. So, mas malapit na ba sa kalsada yung inaanuhan mo doon ng parang bahay-bahay kubo? Opo, malapit lang po doon. Grabe, no? So, yun yung kahilingan mo doon, Opo. na mabigyan ka talaga ng bahay. Opo. Gusto ko lang po ano yung bahay namin. Na may silungan yung mga anak Oo, ko. kasi dito, ayaw nyo ng tumira, delikado talaga kayo dito. Opo. Dahil kabihasnan, wala silang kapitbahay at ang delikado dito. Baka anong may mangyari sa kanila, mga bata pa, lalo ng babae po si Leah. At sobrang malayo sa kabihasnan nitong lugar na to. At tawag nito, paano naman doon sa Capiz? Kasi may nag-chat po sa akin na kamag-anak nyo. Sabi daw na pauwiin ka dun sa Capiz, sa lugar po ninyo. Kaso nga lang, yung mga pamilya mo nasa Manila, Opo. wala daw din silang pera kasi humihinga ng tulong. Opo. Pero kung uuwi ka dun, kasi kinausap ko yung kamag-anak mo sa Capiz, sabi nga, pag umuwi ka sa Capiz, wala rin kayong bahay na tutuluyan at walang titirahan. Mas lalong kayong kawawa dun. Opo. Tapos dadalhin mo itong mga anak mo, bibiyahe ka. So napakahirap. Ang naging desisyon mo ngayon, manatili dito sa Leyte. Opo, gusto ko lang po dito kasi yung mga anak ko gusto ko po makapag-aral sila. Pag-aral. Wala na si Precious. Opo. Grade 4 na. At tumutulong sa pag-aalaga ng bunso mong kapatid. Opo. Bunso niyang kapatid. Ano yung walang pantalon ha? Okay. So, kung yun ang nais mo, sana may maawa sa inyo ng mga nanonood na sa kabila ng kalagayan po ninyo na lumalaban ka sa buhay, isang magulang na may 5 anak, na nagsisikap ka ngayon para itaguyod mo yung mga anak mo na mabigyan mo ng magandang kinabukasan, mabuhay mo sila na kahit ikaw na lang, at nais mong lumipat ng pagtatayuan ng bahay, sana ay loobin ng Diyos na may mga tao na may makakita sa kalagayan po ninyo na matulungan ka kahit man lang bahay kubo, ano? Opo. Kahit bahay kubo lang po, masilungan niyo po yung mga anak ko. So, kausapin natin si Precious. Precious, halika dito. Tingnan mo ito yung subati. Halika, Precious. So, Precious, anong gusto mong hingiin na tulong? Sige, magsalita ka, Precious. Huwag kang maya. Namiss mo ba yung papa mo? Ha? So, anong nais mong sabihin? Nag-aaral ka na ba ngayon? Opo. So, wala kang gamit sa school? Opo. Walang gamit, wala kang uniform. So, pag pumapasok ka sa school, meron kang baon? Wala po. Walang baon. Wala. Pag tanghalian, kumakain ka ng tanghalian? Ha? Tanghalian, may pagkain ka sa tanghalian? Opo. Wala kang recess, may recess ka. Wala. Wala kang baon pag pupunta ka sa school. Wala. Kawawa ka naman. Sa murang edad mo, nakikipagsapalaran ka na rin sa hirap ng buhay, tapos ito, inaalagaan niya yung bunsong kapatid mo. Marunong ka magtimpla ng gatas. Opo. Kung wala nanay mo, nasa palayan, ikaw yung nag-aalaga. Opo. Sige, Precious, anong nais mong hingiin na tulong sa mga tao na nanonood po sa inyo? Sige na, humingi ka ng tulong para sa'yo, para sa pag-aaral mo. Sina, magsalita ka. Magwaray-waray ka. Sige na. Sinabi. Sige na. Ayan, kawod. Ayaw magsalita ni Precious. Nahiya yung bata. So, sige, ganito, Leah. Pagdasal mo lang ha, na matulungan ka. Opo. Total, marami pa naman kayong bigas. Opo. At wala nang gatas yung baby mo. Wala na po. At pag-pray natin na may mga tao na may maawa sa inyo. Kahit sa lalo na kay Precious, wala pala siyang gamit sa school. Wala po. Nag-aaral, walang sapatos. Wala po. Tapos, bahay, sige lang. Hindi ko lang may papangako, pero sana
may mga tao na may busilak ang kalooban na mabigyan kayo ng pagkakataon na mabigyan ng bahay, kahit maliit lang na bahay, Opo. ha? Para may matuluyan kayo, hindi na dito sa lugar na to. Opo. Kasi delikado, ano? Tapos napakalayo. Baka ano pang gawin sa inyo kasi sa panahon ngayon, marami nang masasama ang loob. Hindi na mapagkatiwalaan minsan yung ibang tao. Kaya mas maigi na yung nandoon kayo sa malapit sa kapatid mo, sa kapatid ng asawa mo at papatayon kayo ng maliit lang na bahay. Yung magkakasya lang naman kayo dito. Opo. Ha? Sige, anong mensahe mo? Ang mensahe ko po, hingi po ng matayuan ng bahay ko po. Ang mga anak ko, silungan kahit kunti lang po nga bahay kubo. Tsaka yung anak ko bigyan na ng panggatas, pag-aaral ng mga anak ko para meron po makapag-aral po hira ng mabuti. Okay. So, sige ha, Leah. Babalikan kita, Leah, dito. Kung sakaling may mag-reach out ng tulong na paggawan kayo ng bahay o anumang tulong na maibibigay po sa inyo, babalik ako dito.